Ayan po. Sige po mga kapatid, tayo po ay magsisimula na sa umagang ito sa ating pong gawain. And may request siguro, mas magandang mag-move forward po tayo sa mga upuan pa natin para po yung mga darating pa po na mga ating conference ay dyan na po sila uupo sa bandang likuran. So forward po tayo para po makompress po natin yung ating lugar. Salamat. And to be reminded, lahat po ba tayo naka-register na? So, lahat po ng narito. So, ayun po ang meron tayong registration. So, we encourage you to register na po sa ating pong kapatid na si Sister Cherry and Ate Ruth. So, ayun po. So sige po, alam niyo po mga kapatid, kami po ay nagagalak at muling nagpapasalamat sa ating pong Panginoon at higit lahat sa lahat ay salamat sa araw na kanyang pinagkaloob. Bagamat umuulan at makulimlim po sa labas, hindi po magiging hadlang yung kanyang gawain para po sa umagang ito. At tayo po ay nagsama-sama sa umagang ito upang tawag dito, ipagkaloob ang kanyang kauna-unahang conference sa ating pong iglesia. Kami po ay nagagalak talaga sa Panginoon at alam niyo po ba na wala pa pong isang taon ng Solos Christus Church of God, pero yung gawain po na para sa Kanya ay talagang ibinibigay po niya. Salamat po sa Panginoon para po doon. At ang ating pong magiging conference, ang ating pong magiging title ay Unchanging Truth Conference. So from Solos Christus Church of God. So, ito pong conference na to, actually, dapat mag-start na po tayo ng 9 o'clock, but we understand sa mga magiging late dahil sa ating pong panahon. At tatagal po ito hanggang 3:30 ng hapon, or 3 o'clock po, yung end of conference. So, from 9 o'clock to 3 o'clock. So, ayun po, kung lahat po tayo nakapagkapi na, tayo po ay makakaupo na, at tayo po ay pangungunahan muna ng panimulang panalangin mula po kay Pastor Gerald. Morning po and welcome po sa Solos Christus. Manalangin po muna tayo. Inaanyayahan ko po kayong magsitayo. Our Heavenly Father, Lord, we come before you this morning with a joyful and an open heart. And as we start, Panginoon, sa conference this morning, we humbly ask for your help, Panginoon, to open our hearts, to open our minds, so that all the wisdom and knowledge that you are about to impart through your speakers this morning, Panginoon, ay ma-absorb ng bawat isa sa amin, and may it grow in our hearts, that it may affect directly our lives. Oh, Father in heaven, we thank you for this opportunity na we have come together. And this is a worship, Father, of your children, a worship and a fellowship of your church. And we thank you, Lord, for bringing us all together and putting this conference together, Panginoon. And please do clean our hearts and our minds this morning and prepare our whole being, Panginoon, as we worship you, as we listen to your message this morning. And may you forgive us all our sins, Panginoon, and our trespasses against you. And this we pray in Jesus' name, Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. At sa part po ng ating program, syempre, i-welcome natin ang lahat ng ating magiging speaker sa umagang pong ito. No, at kami po ay nagagalak na every time na may mga ganitong gawain ay napaka-open ng ating pong mga nagiging speaker sa mga ganitong pagkakataon. And with that, and welcome po, upo po tayo. At sa umagang ito, at alam naman po natin na hindi na po bisita ang ating pong
unang magiging speaker sa umagang ito. At ito po ay walang iba, si kapatid na Brother Mark Gupit. So, ayan po. Palakpakan po natin. At alam niyo, masuking-suki natin si Brother Mark sa ating pong iglesia. At si Pastor Mark Gupit po, isang worker po ng Christ Community sa Bagong Silang. Tama po, Pastor, no? No, tulad po ng ating pong iglesia, ito po ay napakabago sa North Caloocan. So, siya po ay isang asawa, syempre, ng ating pong kapatid na si Catherine. And a father of Caleb, Adi, and Adon. No, tama po, Pastor, no? 3 lalaki po ito. So, ayun po. So, welcome ulit natin si Brother Mark Gupit. So, ang pangalawang magiging speaker naman po natin para sa umagang pong ito, panalangin po natin siya na maging safe po yung pagpunta niya bagamat umuulan. Si Pastor Dan Tagari. So, on the way na po siya sa ating pong iglesia. So, para po sa kanyang pong background, ang background po ni Pastor Dan ay nag-aral po siya ng Bachelor of Theology, major in Pastoral Studies. So, graduate po siya ng 2016 sa Paul College of Leadership. Then, after that, Master of Divinity, major in Pastoral Leadership ulit. At graduate po siya ng 2022 sa Paul College of Leadership. So, former lecturer din po siya sa university na yon, sa Cainta, Rizal po ito. At senior pastor po siya ng Awesome Grace Christian Church. Ito po ay makikita po natin sa Camarin, Caloocan, Caloocan City. At 7 years na po siya sa kanyang pong paglilingkod sa iglesia pong yon. And ordained minister po siya in 2022 at siya po ay registered solemnizing officer with 1 wife, syempre. At 3 anak din po ang meron po din siya. So, syempre, ang ating pong pastor sa huling session po, siya po ang magiging ating pong speaker, si Pastor Gerald Mesinas. So, ayan po, ang kanila pong magiging topic sa unang session po, ating pong kapatid na Mark Gupit, Sola Scriptura. So, ano po yung sola? Marami po nagtatanong no? Ito po ay Latin word. Latin word ng salitang alone. So, kaya solos Christus, so in Christ alone. So, sola Scriptura, in Christ alone. Scripture alone, kay Brother Mark Gupit. At sola fide, at faith alone. Ito po, para po kay Pastor Dan. And solos Christus, Christ alone, na ibabahagi po ng ating pong Pastor Gerald Mesinas. So, with that, welcome ko rin po ang bawat isa. We saw a very familiar face sa katauhan po ng ating pong kapatid na CJ at kapatid na Jasmine. So, welcome po ulit at sa lahat po ng mga bisita po natin na narito at paparating. At welcome na welcome po kayo sa Solos Christus Church of God. So, having that, inaanyahan ko po kayo na tumayo at tayo po ay pangungunahan sa pag-aawitan ng ating pong kapatid na Morning po, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Awitin natin ang Worship the King. Okay, see. Oh, worship the King, oh glorious above, and gratefully sing His power and His love, our shield and defender, the ancient
awitin ang Reformation song. Sabayan po natin. Music. Your word alone is solid ground, the mighty rock on which we build. In every line, the truth is found. In every page, with glory filled. Through faith alone, we come to you. We have no merit we can claim. Show that the promises are true. We place our hope in Jesus' name. Gloria, Gloria, glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. In Christ alone we're justified. His righteousness is all our plea. Your loving commands are satisfied. His perfect word has set us free. Gloria, Gloria, glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. By grace alone. By grace alone we have been saved. All that we are has come from you. Hearts that were once by sin enslaved, now by your power have been sing that again. Now by your power. Now by your power have been made new. Gloria, Gloria, glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. Gloria, 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 glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to Sige po, tayo po yung muling makakaupo na. At before we call Brother Mark Gupit sa first session, ang ating pong usher ay magbibigay po ng mga stuff for the questions. So, during the session, kung may mga tanong po kayo, just write it down. Then after the session, we will collect also sa pamamagitan po ng ating po mga usher. So, yung mga usher po natin, magbibigay sila ng mga papel para po pag may mga question po kayo along sa discussion po or the session, isulat nyo lang po yan. Then, after po niyan, meron po tayong question and answer session. In after na, doon po natin sasagutin po lahat yan. So, ayan po. At maraming salamat. So, tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon sa paghanda ng ating puso, ang ating pong isipan, ating pong mata. Pakinggan po natin si Brother Mark Gupit. So, salamat po. Hindi po ako yon, pero po ipanalangin po muna natin si Brad Mark. Siya po yun. Ayan. So let's pray for Brad Mark.
as he unveils the truth of one of the call for reformation, which is sola scriptura. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, we come before you, Lord, submitting ourselves, our hearts, and our minds, Lord, to your holy will. We come before you this morning, Lord, and we give to you our brother Mark, na siyang sakakasangkapanin mo, Panginoon, for us to expose the call of reformation back to sola scriptura. And Father in heaven, we ask that you guide him, that you give him wisdom, and that you give him the strength to deliver your message this morning, Lord. And we trust you that you will be with us. You will enlighten your holy words to us, Lord. And may all these things that we will get from this morning's first session be enough to motivate us, Lord, to live in accordance to your holy word. Oh, Father in heaven, we worship you and we love you. In Jesus' name we pray, amen. Yep. Good morning po. Rinig naman po siguro ako. In behalf po ng aming sinisimulang gawain sa CCBS po sa North Caloocan, maraming salamat po sa Solus Christus sa pagbigay sa akin ng opportunity and privilege po na makapag-preach ng salita ng Diyos o makapagbahagi. So, salamat sa Panginoon dahil muli tayong pinagtagpo. Maaaring iba sa inyo is first time ko lamang po na meet. Pero masaya po ako na makita kayo. Bagamat ako ay unang speaker o first time ko po ito na mag-preach sa ganitong klaseng setting which is conference. Medyo nakakakaba lang po dahil merong Q&A. So, dahil may Q&A. So, maraming salamat sa invitation, Brother Gerald, sa Solus Christus po. Salamat dahil hindi kayo nagsasawa sa mukha ko. So, inaanyayahan ko po kayo na makibukas sa akin sa 2 Timothy chapter 3, verse 14 hanggang 17. So, bilang paggalang po sa salita ng Panginoon, pwede po ba tayong tumayo? At basahin po natin yung verse 14 ng 2 Timothy chapter 3, verse 14 hanggang 17. Ito po ang salita ng Diyos. Pagkatapos po nito, pwede na po kayong maupo. Ito po ang sinabi ng salita ng Panginoon. Ito yung sinabi ng salita ng Diyos. But as for you, continue in what you have learned and firmly believe, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through Jesus Christ, or in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, pwede na po kayo maupo at samahan niyo po akong muling manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, sumasamba sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Ama, sa iyong kagandahang loob dahil muli mo kaming pinagtagpo-tagpo sa conference na ito. Dalangin ko, Diyos, na huwag niyo po akong iwanan, huwag niyo akong pabayaan sa aking pagtuturo ng iyong mga salita. Dalangin ko, Diyos, ay paghingi ng iyong awat biyaya at kapangyarihan ng iyong Espiritu, O Diyos, na siyang kumilos sa aking pagpapahayag, Panginoon. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Panginoon, tinatakwil ko lahat ng pagtitiwala sa aking sarili, pagtitiwala sa aking karunungan, pagtitiwala sa aking abilidad. Lahat ng to, O Diyos, ay walang maitutulong sa umagang ito, kundi umaasa lamang ako, Panginoon, sa kapangyarihan mo at biyaya mo, Panginoon. You are God and I am not, Panginoon.
And I entrust you, Lord, all these things, O God, and glorify your name, Lord, in our midst, for your glory and for your honor, in the name of your Son. Amen. So, hayaan niyo po ako magsimula sa introduction regarding po sa sinulat o approval ni Pope John Paul II. Sabi dito, the Catechism of the Catholic Church is the official contemporary statement of Catholic belief, published in 1992 with the approval of Pope John Paul II. So ito yung time na kung saan is buhay pa siya. Ang sabi dito, the Catechism explicitly says that divine revelation comes in two modes of transmission: sacred scriptures and holy tradition. Ito yung kanilang paniniwala. So yung sinasabing tradition is ito yung galing sa simbahan ng Katoliko at yung salita ng Diyos. Ito yung transmission sa kanila ng revelation ng Panginoon. At sabi dito, as a result, the church to whom the transmission and interpretation of revelation is entrusted. So, meaning to say, nagkakaroon pala ng dalawang pamamaraan ng Catholic at ang grupong ito kung paano dinadirekta sa tao yung salita ng Diyos. Parang nangyayari is equal yung tradition at yung scriptures. Ito yung pinapakita dito. At ang sabi dito, it does not derive her certainty about revealed truths from the Holy Scriptures alone. Ang sabi dito, both scripture and tradition must be accepted and honored with equal sentiments of devotion and reverence. So, hindi naman ako lumaking Katoliko, pero pala sa Catholic dati, and I think hanggang ngayon, parang yung sinasabi ng pare, tama po ba sa mga dating Katoliko, is meron siyang power, meron siyang otoridad, almost as same sa Scripture. Kung di ako nagkakamali sa mga dating Catholic po dito. Ibig sabihin, pag sinabi ni Father, may power, may authority. At yun ay ito ay pumapareha sa kapag sa salita ng Diyos. At yung sinabi ni Whitmer and Michael Reeves dito sa kanilang book kung saan ko ito kinuha. Ang sabi dito, ulitin ko ulit, both scripture and tradition must be accepted and honored with equal sentiments of devotion and reverence. So, kapag sinabi pala ni Father ng ganitong statement, dapat pala itong tanggapin. Dapat itong paniwalaan. Kahit na ito ay hindi galing sa salita ng Diyos, ito ay dapat yakapin ng tao. In that time, sa panahon na ito, nung sa Rome, merong isang umusbong na nagngangalang John Huss, kung kilala niyo siya. Si John Huss, siya yung tinatawag na Morning Star of Reformation. Sa sobrang galit ng mga Catholic that time, even yung mga papa, kahit patay na si John Huss, kinuha pa rin nila yung bangkay at sinunog at para itapon yung kanyang ashes. Because that time, kapag sinabi palang sola scriptura, it is an anarchy. Ito ay paglaban sa Roma Katolika. Ito ay paglaban sa mga grupong ito dahil ito ay laban hindi sa salita ng Diyos, kundi ito ay laban sa mismong Roma na nagtuturo ng maling katuruan. At sa sulat ni Martin Luther sa kanyang 95 Theses, at sinulat niya yung isang paglaban niya sa Roma Katolika because of their claims of this kind of teaching na hindi naman sinusuportahan ng salita ng Diyos. Kaya nag-raise up ang Panginoon ng John Huss and Martin Luther para labanan itong gantong klaseng pag-aral na kung saan hindi naman sinusuportahan ng salita ng Diyos. Kaya nagkaroon ng sola scriptura or sola fide, kaya yung pananampalataya, biyaya, at maging ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At ito yung bagay na kung saan even now, ito yung ating hinaharap ngayon kahit wala na tayo sa Roman Catholic Church. Ito yung sinabi ni Michael Reeves and ni Timothy Whitmer. Ang sabi nila, what sola scriptura does mean is that when we have to choose, there is only one choice we can make. Ulitin ko.
Sabi niya, what sola scriptura does mean is that when we have to choose, there is only one choice we can make. The scripture alone is our ultimate authority. Ito yung sinasabi nila. So kung meron man dapat tayong piliin, sabi niya, meron lamang tayong iisang choice. And that is the scriptures. Scriptures alone. Bagamat nag-separate na tayo sa Roman Catholic, we are Protestant now, yung ating hinaharap ngayon is same pa din. We still proclaim this truth of the Reformation, Scripture alone. Ito yung ating tinitindigan at ito yung ating pinapaniwalaan bilang mga Protestante. We stand in Scripture alone. Walang ibang otoridad na pwede nating panghawakan bilang mga Kristiyano at Iglesia, kundi ang salita lamang ng Diyos. So, every issue of truth is an issue of standard of authority. Ito yung aking sinulat. We live in a generation that rejects We live in a generation that rejects absolute authority. So ito yung panahon na hinaharap natin ngayon sa kasalukuyan. In every generation, many people replace and rejects the authority of the Scriptures. Ito yung nangyayari sa ating panahon ngayon. And ang nangyayari ngayon, maraming tao choose their own preferences above the Scriptures. Ito yung nangyayari. Ulitin ko, many people replace the authority of the Scriptures and choose their own preferences. In place of absolute authority, people choose random standards. For example, yung kanilang feelings. Yung kanilang nararamdaman na halos pinapantay nila sa authority ng Scriptures. Ito yung ini-embrace ng majority sa panahon natin ngayon. Yung authority ng Scriptures pinapalitan ng damdamin. Ng damdamin o ng opinion ng maraming tao. At meron akong nilagay dito mga kapatid na false substitutes for authority. Dalawang bagay. Ano kaya ito? Yung una, emotionalism. Pangalawa, relativism. Ito yung pamalit. Ito yung nagiging false substitutes sa authority ng Scripture. Una, emotionalism in Christianity. Ang sabi dito, ang nilagay ko, emotionalism in Christianity is the idea that emotions are the primary authority for spirituality and should guide one's relationship with God. So, ibig sabihin, yung emotion, walang mali. Yung emotionalism, ito yung pumapasok sa Christian church at maging sa mga buhay ng Kristiyano na kung saan yung emotion yung nagiging guide nila sa kanilang spiritual life. I think kasalanan to ng sex bomb dancers Yung kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. Lord willing, manonood yata kami ng wife ko nung ng concert nila So, get out. So, yun yung nangyayari ngayon. So, ibig sabihin, yung emotion, ito yung nagiging pamalit sa authority ng Scripture sa buhay ng isang Kristiyano. Ito yung nagiging guide niya sa kanyang buhay pananampalataya. At pakinggan po ninyo yung sinabi ni R.C. Sproul regarding sa gantong klase ng idea. Ito yung sabi ni R.C. Sproul. Sabi niya, the sensuous Christian is one who lives by his feelings rather than through his understanding of the Word of God. Ito yung nangyari. The sensuous Christian cannot be moved to service, prayer, or study unless he feels like it. Hindi ba kayo nahulog sa gantong klaseng pananaw? Tuloy ko yung sinabi ni R.C. Sproul. Sabi niya, his Christian life is only as effective as the intensity of present feelings. His inner feelings becomes the ultimate test of truth. Di ba marami sa atin minsan ganito yung idea? Parang hindi ko feel mag-pray ngayon Parang hindi ko feel magbasa ng scriptures. And worst of all, parang hindi ko feel mag-church ngayong Sunday. Dapat maging okay muna yung aking nararamdaman, saka ako susunod
sa Panginoon. It rejects, maaring indirectly, it rejects or replace the authority of the Scriptures sa ating Christian life because of our feelings. And that is wrong. Emotion is not a steady guide to Christian living because it is deceptive and subjective. It is very dangerous. Kaya nga sinabi ni Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately sick, who can understand it? So kapag yung emotions, yung naging parang guide ng isang Kristiyano, there is a problem. Dahil hindi na nagmamatter yung salita ng Diyos, dapat align muna yung kanyang nararamdaman sa kanyang pagsunod sa Panginoon. And that is very, very dangerous. Maaring hindi na tayo under na Roman Catholic, maaring wala na tayong ex-cathedra, kung di ako nagkakamali sa term, pero kung yung emotion mo yung nagmamatter sa yung Christian life, that is very wrong. Ang truth is objective. Hindi siya subjective. Hindi pwede yung kung ano yung nararamdaman mo, ito yung dapat masunod. Kundi ang Scripture alone matters. Pangalawa, na danger or false substitutes for authority is yung idea ng relativism. Tama po ba ako sa statement na sa word na pagkasabi ko, pronunciation? Relativism. Ano kaya ito? Relativism is the idea that there is no absolute truth. Ito yung problema natin ngayon. But rather, the truth is relative to a given context or frame of reference. So, ibig sabihin, ang idea nito, wala nang absolute truth. Wala na. Ang nangyayari ngayon, many people today claims their own version of truth. Meron ng kanya-kanya. Meron ng kanya-kanyang claim ang tao sa katotohanan. Alam niyo yung statement na laging sinasabi na naririnig ninyo? Yung pinaka-popular ngayon. Alam niyo po yun? Maaring naririnig niyo ito. Respect each other beliefs. Respetuhin mo yung paniniwala ng iyong kaibigan. Wala tayong magiging problema. Ibig sabihin, wala ng katotohanan, wala ng absolute truth, para nangyayari, merong kanya-kanyang version ng tao ng katotohanan. Example, God is love. Sa mga LGBT. Ang pag-ibig ng Diyos, pinapakita naman niya yan eh. Pero yung biblical love ba na sinasabi nila is, yun ba yung sinusuportahan ng Scripture? O yung love pala na sinasabi nila is biblical? Kasi sinasabi nila, dapat nga mapagmahal kayo eh. Ngayon, kapag pinakita natin sa kanila yung Biblia, huwag kayong gumamit ng Bible. So ngayon, paano natin i-define yung truth ng love kung walang support ng Scripture? So ito yung nakikita nating problem ngayon na nagre-replace or false substitute for authority of the Scriptures. Tignan nyo o pakinggan po ninyo yung sinabi ni David Wells. Ang sabi ni David Wells ito, truth is now simply a matter of etiquette. It has no authority sa panahon ngayon, no sense of rightness, because it is no longer anchored in anything absolute. If it persuades, it does so only because our experience has given in its persuasive power, but tomorrow, our experience might be different. So, truth ngayon ay matter na lang siya ng etiquette. Wala na siyang rightness. Ibig sabihin nga, gaya ng sinabi ko kanina, lahat pwedeng mag-claim. Lahat pwedeng magkaroon ng kanilang version ng katotohanan na hindi naman anchored sa truth ng Scripture. Alam niyo yung term na coexist? So lahat na pwede. Lahat na ng religion goes to heaven. And that is very, very dangerous.
Pakinggan nyo to mga kapatid, ito yung sinulat ko. Relativism not only attacks not only the authority of the scriptures, but also the exclusivity of the gospel itself. Ito yung pakinggan ninyo. As the only message of salvation that God provides through Jesus Christ. So yung relativism, hindi lamang niya inaatake yung claim ng truth ng scripture, but the gospel itself. Because the gospel of Jesus Christ is exclusive. He is the way, the truth, and the life. And there is no salvation in no other name under heaven. It is the name of Jesus Christ alone. Kaya kung papasok itong dalawang bagay na to, bagamat marami pa, it attacks the gospel message itself. Meron ako natutunan sa isang preacher. Ang sabi niya, the scripture is, yung truth daw is, singular. Hindi mo siya pwedeng i-define sa kahit anong term. Because the truth is truth. At ang title ng message natin ngayon mga kapatid, is the timeless authority of the scriptures. Ito yung ating mensahe. Ngayon, emotionalism and relativism and other kinds of authority that replace and rejects the authority of the scriptures in the Christian life and in the church are considered false substitutes. It is false. Ito ay pamalit sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya ang ating mensahe is Scripture alone. Ito yung ating slogan. Kaya ang challenge sa atin mga kapatid ngayong umagang ito, Scripture alone still matters. Because times and cultures always change, but the truth doesn't. So parang di ako sanay mag-English Kasi Tagalog talaga ako mag-preach sa amin sabi kasi ni Gerald, foreigner daw kasi yung mga Alam nila dito kasi pag na-invite ako laging Tagalog. Sabi niya, bro, foreigner yung mga audience. So mag-English ka. So hindi pa naman dumudugo. So ngayon, sa passage na binasa natin mga kapatid, this is Paul's final word to his son in the faith, kay Timothy. So, and this is so important para kay Apostle Paul at kay Timothy, dahil si Timothy yung kanyang magiging successor bilang young pastor. At kapag malapit nang mamatay ang isang tao, alam naman natin, yung kanyang sinasabing huli, ito yung pinaka mahalaga. So, ibig sabihin, ito yung time na kung saan is malapit ng execution ni Paul, at ito yung pinakamahalagang mensahe na pwede niyang sabihin kay Timothy bilang kanyang young protege o bilang isang batang pastor sa Ephesus. So, Paul's instruction to Timothy is to continue in the things he learned and firmly believe from the message of the scriptures. Ito yung kanyang final appeal kay Timothy. Because no matter the pressure and distractions he faces or will face, his instruction to Timothy is to continue or to remain in the Word. Ito yung kanyang instruction sa batang ito. Ang tanong dito is, bakit? Because sa chapter 3 verse 1 to 9 ng 2 Timothy, because of the godlessness of the last days. At ngayon sinasabi ni Paul kay Timothy, Timothy, ito na yung huling araw. And remember the last days, hindi sa 2028 or 2030, the last days begin nung dumating ang Panginoong Hesukristo. The last days begin. At dito sinasabi ni Paul kay Timothy, because this last day is so evil and so wicked, Timothy, press on. Continue in what you learn and believe through the pages of the scriptures. At dito mga kapatid, makikita natin na may malaking role itong mga taong tinutukoy ni Paul sa spiritual formation ni Timothy bilang isang pastor. Ano kaya ito? Yung influence ng kanyang godly heritage. Bakit? Kasi dito, makita natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 5 na mention yung pangalan ni Lois and Eunice. Sino ba ito? Ito yung grandmother ni Timothy at yung kanyang nanay. Yung tatay niya is a pagan. It is a Roman citizen. Pero yung nanay niya at yung kanyang lola,
ay merong malaking influence kay Timothy sa kanyang spiritual formation. At dito makita natin mga kapatid that godly parents and relatives are blessings from the Lord. Ibig sabihin kung meron kang anak, ikaw ay nanay, ikaw ay tatay sa loob ng conference na ito, ikaw man ay tito o tita, meron kang bahagi sa mga kamag-anak mo para turuan sila ng salita ng Diyos. At yung ginagawa ni Eunice and ni Lois sa kanyang apo at sa kanyang anak. And remember, even in church history, malaki ang role ng mga babae sa spiritual formation ng spiritual giants natin sa panahon ngayon. O sa panahon natin ngayon o sa mga nakaraan. Remember Spurgeon. Bagamat yung tatay niya ay pastor at laging wala yung tatay niya sa bahay nila, ang spiritual formation ni Spurgeon ay galing sa kanyang lolo. Yung lolo niya ang laging nagtuturo sa kanya. Kasi binabasa ko yung autobiography niya. At maging yung kanyang nanay, naglilid sa kanilang family worship kapag wala yung kanilang tatay, yung nanay ang gumagawa. So even si Spurgeon, hindi nagtatapos doon yung spiritual formation niya sa loob ng kanyang tahanan, kundi maging sa kanyang tita. So yung term kasi ngayon sa mga millennials, parang tito, tita, parang pangit eh. Pero yung tita ni Spurgeon, malaki yung ambag kay Spurgeon regarding sa kanyang theological formation. And even Charles Wesley, and John Wesley, malaki ang influence si Susanna Wesley na kanilang nanay sa kanilang spiritual formation. Kung bakit merong Charles Wesley, kung bakit may Spurgeon, at kung bakit merong Hudson Taylor, because of their mothers. Mga nanay, I encourage you, read the scriptures to your children. Because wag nating paniwalaan that children cannot understand the scriptures. That is wrong. Ang Diyos ang nagpapaunawa sa mga bata. Ang Diyos ang may-ari ng kanyang salita at ang Diyos ang may kapangyarihan buksan ang kaisipan ng ating mga anak. Ako, sa biyaya ng Diyos, bagamat na-save ako at the age of 21, pero hindi ko makakalimutan yung aming family devotion na ginagawa ng tatay ko araw at gabi. Malaking blessing sa akin ng tatay ko sa aking spiritual life. So, ibig sabihin mga kapatid, godly parents and relatives are blessings from the Lord. So ngayon, ang tanong dito, ano yung sinabi ni Timothy o ni Paul kay Timothy sa passage na ito? Ang sabi ni Paul is the sacred writings. Ano ibig sabihin yan? Paul mentions sacred writings that include Old Testament scriptures and the apostles' writings. Ito yung tinutukoy ni Paul. Pero ang question dito, hindi pa naman kompleto yung Bible that time. Old Testament lamang meron sila. So ngayon, bakit mo nasabi, Mark, na yung apostles' writings that time ay kasama sa sacred writings? Listen to Peter sa 2 Peter chapter 3 verse 16, na sinabi ni Peter sa passage na to, even the writings of the Apostle Paul ay equal sa Scripture. Ibig sabihin, bagamat hindi pa kumpleto yung canon that time ng Scriptures, yung sacred writings na tinutukoy ni Paul, ay ni Paul dito, tama, is kasama yung writings ni Paul. Sabi ni Peter pala. So, medyo nalito ako. Yung writings ni Paul, sabi ni Peter, is equal with the Scriptures. So, ibig sabihin, bagamat hindi pa to kompleto, yung binabasa ni Timothy, yung binabasa ng mga followers nila that time are considered Holy Scriptures. So, ibig sabihin, kasama ito sa sacred writings. At ang pinakamahalaga dito mga kapatid, the sacred writings na sinasabi dito sa atin ni Paul is yung letter o yung scriptures ng Old Testament is yung mensahe patungkol kay Kristo. Tignan yung sinabi sa Luke 24 verse 44. Sabi dito, these are my words, sabi ni Jesus, that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. So, ibig sabihin,
the sacred writings are capable of making a person wise for salvation through faith in Jesus Christ. So, ibig sabihin, the sacred writings are capable of making a person wise for salvation through faith in Christ. Ang tanong dito is bakit? Bakit siya capable na gawing matalino ang isang tao? Because the wisdom from the Word of God. Hindi ba wisdom na ilagay mo ang iyong pananampalataya kay Kristo para sa iyong kaligtasan? Hindi ba wisdom na makilala mo si Kristo bilang the incarnate wisdom of God? Hindi ba wisdom na makilala mo si Kristo bilang yung only hope for salvation? Hindi ba wisdom na makilala mo ang Diyos na nagkatawang tao sa image ng Panginoong Hesukristo? So the primary goal of the Scriptures is to show to us the person and work of Jesus Christ, about His incarnation, crucifixion, and resurrection for man's redemption. That is wisdom. That is wisdom from the Lord. So, ibig sabihin mga kapatid sa umagang ito, na kung wala ka sa Panginoong Hesukristo, maaaring umatin ka sa conference na ito. Maaaring iniisip mo that you are saved, but you are not. Maaaring iniisip mo na meron kang ugnayan sa Diyos through your good works. No. Ang tangi mong pag-asa is to put your faith in Christ alone for your salvation. Because there is no salvation in no other name given among men. So ang tao ay maligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. If you put your trust in Christ alone, you will be saved. Trust in Christ because He is mighty to save. Ang question dito mga kapatid sa umagang ito, ang tanong, bakit these sacred writings ay may kakayanang gawing capable ang tao pagdating sa kaligtasan? And ito yung ating tututukan pagdating sa verse 16 hanggang 17. Because of this, all Scripture is breathed out by God. Ito yung dahilan. Dahil ang Scripture is breathed out by God. Sabi ni G. Archer says, sabi niya, ginamit daw ni Paul yung term na theopneustos sa Greek. So it is better rendered, breathed out by God, as the emphasis is upon the divine origin of the inscripturated revelation itself. Ito ay galing sa divine origin. At ito ay revelation ng Diyos sa nasulat na salita. So, ibig sabihin ng Scripture is from the Lord. Hindi ito invention ng tao. Gaya nga ng sinulat ko dito mga kapatid, ang nilagay ko dito, it means that the Holy Scriptures are from the mouth of God. Ito ay galing sa labi ng Diyos. It means that the Holy Scriptures are from the mouth of God Himself. If they are not a mere product of human invention or cleverness. Ito yung salita ng Diyos. Hindi ito invention ng kahit sino mang tao na para bang naisip niya, parang trip ko magsulat ngayon. Hindi. Ito ay galing sa Panginoon, galing sa kanyang labi. Tignan niyo yung sinabi ni Peter, 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Sabi ni Peter, knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So, ibig sabihin, hindi ito galing sa cleverness ng tao, hindi niya ito invention, ibig sabihin ng Scripture is God's creation. Ito ay galing sa Diyos. Pakinggan niyo sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 4 verse 4. Ang sabi ni Jesus, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kaya tama si Sinclair Ferguson, yung ginamit niya yung term na from the mouth of God. Ibig sabihin ng Scripture ay galing sa labi ng Diyos. Ibig sabihin kung meron kang Biblia na binabasa araw-araw, ang Diyos mismo ang nagsasalita sa iyo.
Hindi ito imbensyon ng kahit sino man. Because walang sino mang tao ang pwedeng mag-expose ng kanyang sarili without the Holy Spirit. Walang sino mang tao ang pwedeng makaisip kung paano ang taong makasalanan at ang banal na Diyos ay magkakaroon ng kasunduan. Walang sino mang tao ang pwedeng magsulat patungkol sa kanyang sariling kabulukan kung wala ang patnubay ng banal na Espiritu. Gaya nga ng sinabi dito ng Blue Letter Bible, ginamit yung word na divine breath, divine authority. The word conveys that the scriptures do not merely contain divine thoughts, they are the product of God's creative breath. Ito yung wisdom ng scripture. Just as God breathed physical life into Adam and spiritual life into dead bones, He breathed out His word, imparting authority that is equal to His own character. So if the scripture is good word of God, because God is good. Because the scriptures is holy, because God is holy. Kung ano yung sinasabi ng Biblia patungkol sa salita ng Diyos, yun ang sinasabi patungkol sa Diyos. Kapag sinabi ng Biblia ang Diyos ay banal, ang Diyos ay banal according to His own character. Hindi tayo pwedeng mag-imbento ng Diyos apart from the Scriptures. Because the Scriptures is God's message of revelation to human beings. Ang sabi nga ng mga scholars, it is God's self-disclosure. Ibig sabihin, pinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili through the pages of the Scriptures. Hindi natin makikilala ang Diyos apart from His written word. Kaya ang mensahe natin mga kapatid ngayong umagang ito, the Scriptures are God's divine authority for our instruction and sanctification. Dalawang message po ang ating ibabahagi ngayong umagang ito. Una, the Scriptures are God's divine authority for our instruction. Kaya sinabi dito ni Paul, it is profitable for teaching, for reproof, for correction. So the main reason that the Scriptures are God-ordained means for our instruction is that they have a divine origin that comes from God and contain enough truth to teach and correct us. So ibig sabihin, the Scriptures are sufficient to give us sound doctrine or teaching that pertains to God, to man, salvation, church, and eternity. Ibig sabihin, sapat ang salita ng Diyos para turuan tayo patungkol sa Kanya. Hindi natin kinakailangan na kahit sino mang guro na magtuturo sa atin patungkol sa Diyos dahil ang Biblia ay sapat upang turuan tayo kung sino ang Panginoon. Sapat din to para makilala natin kung saan galing ang tao. Kasi alam naman natin, maraming nagsasabi na even Christians naniniwala na galing sila sa unggoy. Kung yun yung pananaw mo sa umagang ito, sa'yo na lang yan. So, hindi ganon. Kasi ang tao ay mayroong pinanggalingan at galing siya sa Diyos. At meron nga akong naalala, nung dating umuupa pa kami ng asawa ko, yung may-ari nung inuupahan namin, sabi niya, bakit ganon no? Ang Diyos gumawa ng pagkain. Kapag di ka kumain, mamamatay ka. Tapos kapag nasobrahan ka naman, makakasama naman din sa'yo. Bakit ang tao namamatay? Alam niyo ba yung simpleng tanong na yon is sobrang lalim? Pero ang tanging kasagutan nun, because of sin. At tanging ang Biblia lamang ang makakapagbigay sa atin ng sapat na sagot upang malaman natin ang kasagutan sa ganong klaseng tanong. Patungkol sa tao, patungkol sa kaligtasan. Ibig sabihin ng Scriptures is sufficient to give a sound doctrine with regards to salvation. Paano ang isang banal na Diyos at ang isang makasalanang tao ay magkakaroon ng ugnayan? Paano mapapatawad ang makasalanan ng isang banal at matuwid na Diyos? Only the Scriptures teaches and explains to us that kind of message. Hindi natin ito kayang sagutin on our own. Even the church life. Paano pamumunuan ng iglesia? Paano natin patatakbuhin ng church? Hindi natin kinakailangan ng mga CEO o mga magagaling na mga tao from outside the church and then papasok natin yung idea ng simbahan. Because the Scriptures is sufficient para turuan tayo.
para turuan tayo kung paano natin papatakbuhin ng iglesia sa loob ng salita ng Panginoon. Pati sa eternity. Anong mangyayari pagkatapos ng buhay na ito? Ano yung sagot? Only the Scriptures explains to us heaven and hell. Life after death. Only the Scriptures is sufficient. They're also sufficient, sabi dito, they're also sufficient to instruct us in the way of righteousness. Pati paglakad sa matuwid na buhay ay profitable din ang salita ng Diyos upang tayo ay turuan. Minsan kasi parang tingin ngayon ng maraming Kristiyano is hindi na sapat yung Biblia. Hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya minsan maraming nakikinig pa sa mga name drop. Si Bread of Life. Sino ba to? Si Ed Lapis. Minsan nakikinig pa tayo kay Ed Lapis instead na magbasa tayo ng salita ng Diyos. Ngayon, humihingi tayo ng wisdom sa kanila. Pero samantalang yung salita ng Panginoon ay sapat upang tayo turuan sa tamang paglakad natin sa kalooban ng Diyos. Because the Scriptures are also sufficient to convict us by testing us and exposing us what inside in our hearts. Ibig sabihin, ganito ka-sufficient ang salita ng Panginoon kasi ginamit ni Paul yung salitang reproof. At ang idea ng reproof is conviction. Conviction, testing, or exposing what inside our hearts. Ibig sabihin mga kapatid, ang salita ng Diyos sapat siya upang ilantad kung ano yung nakatago sa ating mga puso. Di ba napakadami nating secret sins? Napakadami nating mga tinatagong kasalanan. Pero kung mababasa natin yung Psalms 139, ang sabi ni David, kahit saan ako magpunta, naroon ka. Kaya nga sinabi ni David, search me, O God, and know my heart, and know my anxious thoughts, and see if there are any grievous ways in me, lead me in the way everlasting. It is the Scriptures that expose the deepest sin in our hearts. At ito yung ginagawa ng salita ng Panginoon. Because whether our lives are in the right path that aligns with God and His ways. Ngayon, paano natin malalaman na kung tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos? Through the pages of the Scriptures. Ano sabi ni King David? Your word is a lamp to my feet and a guide to my path. Ibig sabihin mga kapatid, ito ang salita ng Diyos for reproof, to convince us, to compels us, and to expose us. Hindi ko makakalimutan yung aking workmate, si Jose, na bina-Bible study ko at sineseran ko ng gospel. I think that time hindi pa siya Kristiyano. I hope so, na siya ay Kristiyano na. Sarado siyang Katoliko. Nakikipagdebate talaga siya sa akin kahit ayoko makipagdebate. So nung lagi ko siyang nasisera ng gospel, ang nangyari, meron akong New Testament na Tagalog Bible. Alam po ninyo yung Bible na generika? So sabi ko sa kanya, bro, extra ko to sa'yo na lang. So hindi ko alam na sa tuwing uwi pala kami ng gabi, bago siya matulog, binabasa niya yung kanyang Bible na binigay ko. Sabi niya, Mark, matagal ko na itong binabasa. Tagal ko na itong binabasa paulit-ulit. Pero may time daw na binabasa niya yung Bible, sa kanyang higaan, sinasarado niya. Sabi niya, Mark, meron akong napansin. Sabi ko, bakit? Binabasa ko yung salita ng Diyos ng matagal na, mula nung binigay mo. Pero parang iba na yung nangyayari. Sabi ko, bakit? Ako na yung binabasa niya. Nakikita ko na yung sarili ko habang binabasa ko yung salita ng Diyos. That is the power of the Scriptures. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, kapag binabasa mo siya habang tumatagal, ini-expose niya na kung sino ka at dinadala ka patungo sa Panginoon. That is the power of the Word. Ini-expose niya yung ating sinfulness at the same time, nire-reveal niya yung glory ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. Only the Scriptures can do that. Hindi yan kayang gawin ng kahit sino mang tao. Because the sufficiency of the Scriptures also
lies in their power not only to correct, but also to restore the sinner and the saint. Listen to David, Psalms 19 verse 7, "The law of the Lord is perfect, restoring the soul." I remember Joel Bicky nung siya'y pinapakinggan ko sa isang preaching niya. Meron siyang isang member sa church na sobrang nagsastruggle sa maraming problema sa buhay at kasalanan. Sabi sa kanya, "Pastor, gusto ko nang tumigil. Gusto ko nang umayaw sa Christian life." Sabi ni Joel Bicky, "May flight ako eh. Pupunta ako sa ibang bansa para mangaral ng salita ng Diyos. Pero meron akong concern. Meron akong pakiusap na dapat mong gawin. Gawin mo to kapag di mo na tayo nag-usap. Basahin mo yung Biblia mo palagi. At pagbalik na pagbalik ko, dadalawin kita para kausapin ka dun sa concern mo." And what happened? Hindi pa dumarating si Joel Bicky, yung taong gusto magpa-counseling sa kanya, nag-message sa kanya, "Pastor, wag ka nang pumunta." Sabi niya, bakit? Dahil sapat na yung salita ng Diyos sa aking mga pagsubok. That is the power of the Word. Even the psalmist, sinasabi niya, "My soul clings to the dust. Revive me according to your word." That is the power of the Scriptures. Because the mere words of man cannot and will not change his fellow man, but only the inerrant and sufficient word of God. Listen to these words from the psalmist. Ang sabi niya, "I have treasured your word in my heart so that I may not sin against you." Sinabi din ng psalmist, "Oh, how I love your law. It is my meditation all the day." Are you the Psalm 1 man? "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." Do you read the Scriptures? Do you meditate the Scriptures? Do you recite the Scriptures? Do you love the Scriptures? Because look, the Lord Jesus Christ, He is the perfect man who loves the Lord of God, who loved the words of God, and cherished the Word of God. Nung time na siya ay tinukso doon sa wilderness, He quoted the Scriptures. That is Christ. Kung meron man tayong dapat i-model sa ating Christian life with regard sa pagmamahal ng salita ng Panginoon, it is our blessed Lord Jesus Christ. Because He loved the Scriptures itself. He is the blessed man in Psalms 1. He is the man who loves the Word of God and cherishes it. It is Christ Himself. That is the power of the Scriptures as our authority for our instruction. Pangalawa, the Scriptures are God's divine authority for our sanctification. So parang sa ating instruction, ang Scriptures naman ay para sa ating sanctification. Sabi ni Paul dito, "For training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work." So the Scriptures trains us to walk in righteousness. It is the Word of God na nagtuturo sa atin na lumakad sa katuwiran o kabanalan. Ang idea dito mga kapatid, yung ginamit ni Paul sa Ephesians chapter 6 regarding sa parents, kung paano niya instruct yung kanyang anak. It's like a father who rears his children to walk in the right path. So ibig sabihin ng salita ng Diyos, siya yung parang gabay natin upang tayo'y turuan na lumakad sa katuwiran at kabanalan. Because the goal of the Scriptures functions in a way that helps us walk in holiness. Ang tanong, bakit? Because listen to Christ sa John 17. Ang sabi ni Jesus, "Sanctify them in the truth. Your word is truth." Ibig sabihin ng salita ng Diyos, ang tanging paraan ng Panginoon upang tayo ay maging holy. Without the Word of God, hindi natin pwedeng lakaran ng kalooban ng Diyos apart from His written Word. Gaya ng sinabi dito ng Blue Letter Bible, ang sabi niya, "The Word supplies the content and criterion for all Christian discipline, ensuring that instruction remains theological rather than merely moralistic."
So, ibig sabihin ng salita ng Diyos, hindi ito nagtuturo sa atin para maging mabait. Kasi ang sinabi dito ng Blue Letter Bible, the Scriptures ensuring that instruction remains theological rather than moralistic. Anong ibig niyang sabihin? Hindi tinuturo ng Biblia na mamuhay tayo ng matuwid apart from God's Word. That is moralism. Pwede tayong maging mabait, pwede tayong maging mabuting tao without the Scriptures. Pero ang point dito ng Blue Letter Bible, ang Biblia hindi lamang tayo tinuturuan maging mabuti o lumakad ng tama na hiwalay sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, laging merong theology ang ating Christian life. Merong laging theological basis yung ating Christian sanctification. Bakit? Because the Scriptures helps us to be suited for a specific task. Bakit? Sinabi dito ni Paul yung salitang equip, ay complete. Ang ibig sabihin niyan is suited or fit. Ibig sabihin, ginagawa tayo itong fit sa ating buhay Kristiyano. Di ba, may mga nagkakasakit sa atin dito, humihingi tayo ng fit to work. Bago ka makapasok, kinakailangan mo muna ng fit to work. So, yung idea dito is almost the same. So, nung tayo is unconverted and then na-save, ginagawa tayong Diyos ng fit sa kanyang task na pinapagawa sa atin. Example, sa parenting, binigyan tayo ng scripture sa Ephesians chapter 6. Fathers and mothers, children, tinuruan tayo. And even sa marriage, sa Ephesians chapter 5, husbands, love your wives as Christ loved the church. And wives, submit to your own husband. Ulitin kayo sa babae. Wives, submit to your own husband. Lakasan ko. Wives. Baka hindi nyo naririnig. So, ibig sabihin, even sa marriage life, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos kung paano tayo mamuhay. Kaya tayo ginagawang fit ng Scriptures because of this. Kasi kung walang salita ng Diyos, paano natin ipapamuhay yung ating Christian living? Sunod, yung ating mga anak. Sabi, children, obey your parents as unto the Lord. So, ibig sabihin, merong tinuturo ang Biblia sa atin para tayo maging fit sa kanyang kalooban as His followers. Sunod, sa church membership. Sa 1 Timothy, tinalakay din dyan kung paano tayo mag-function bilang mga members ng iglesia. Even sa pastoring, binigay din sa atin yung 1 Timothy chapter 3 and Titus 1. Kung paano dapat mag-function yung nagde-desire na maging elder ng church. It is the Scriptures is sufficient para gawing tayong suited or fit sa specific task na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Because only the Scriptures can restore us and makes us fitted for the work that God commanded us to do. So, ibig sabihin, hindi nagbibigay ang Diyos ng utos nang wala yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, the Scriptures itself, yung nagbibigay sa atin ng guide and power upang makasunod tayo sa kanyang kalooban. Ang tanong dito is, bakit? Because nothing can make us fit for the task of serving God apart from the written word. Ulitin ko, nothing can make us fit for the task of serving God apart from the written word. Ito yung idea ng salita ng Diyos. Ito yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. But the problem today, yung salita ng Diyos ay pinapalitan ng pragmatism. Gagawin natin kasi ito yung mas tingin natin makakakuha ng atensyon ng tao eh. Dapat yung mga youth, para maakay natin sila, yung ating church, dapat punong-puno ng ilaw. Dapat yung iglesia natin, meron tayong binibigay sa mga tao. Bigyan natin sila ng Jollibee para magsimba sila sa atin. Bigyan natin, naalala ko yung church namin dati, ang pang-clickbait dun sa mga umaatin, manok. Yung manok na hilaw. Umatin ng Bible study, yung mga squatter area, hindi ko po sila inaano ha. Pero yung ginamit ng pastor namin dati, balik po kayo sa Sunday, mamimigay po ng manok. Problema, wala yung manok kasi hindi pinakawal ni San Pedro eh. So hindi dumating yung manok, yung mga tao tuloy na dismaya.
So, ibig sabihin, that is pragmatism. That is very wrong. Kundi, dapat, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, meron kang conviction. You are convinced na salita ng Diyos ay sapat para baguhin ang tao at dalhin sila sa kanyang iglesia. That is the word. That yung dapat yung katangian ng isang naglilingkod sa Panginoon. And higit sa lahat, sinabi dito ni Paul, the Scriptures enable us to be prepared for God's good purpose. Bakit? Because if the Scriptures are properly understood and applied by the grace of God, they shape the person's character that God intends. Ang idea dito na sinasabi ni Paul, that the man of God referring to pastor, but the application is general. Ikaw man ay pastor, ikaw man ay ordinaryong church member, if you are equipped, if you are enabled by God's grace, you are prepared to do God's work. And what is that? For His own glory. So mga kapatid, sa oras na ito, tanungin kita, ano ba yung nagiging, ano ba yung basis na nagko-control sa Christian life mo? Emotion ba? Sarili mo bang decision? Or are you captivated by the Word of God? Ito yung salita ng Diyos at ito ay makapangyarihan. Let us look upon Christ. Pagmasdan natin ang Panginoong Hesukristo. Tignan natin yung kanyang perfect example na isang tao, bagamat Diyos, na nagmamahal sa salita ng Panginoon. So bilang pagtatapos mga kapatid, ito yung ating conclusion. Therefore, we must submit to the timeless authority of Scripture, for in it, we have the inerrant, sufficient Word of God. Ito yung salita ng Diyos. Dapat nating mahalin. Because this is the Word of God. So tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat o Diyos sa tulong na binigay mo sa akin. Ganon din sa aking mga kasama sa loob ng gusaling ito. Panginoon, salamat sa salita mong hindi nagkakamali. Salamat sa katotohanan o Diyos ng kapangyarihan ng iyong mensahe. Panginoon, anuman po ang kakulangan na aking pinahayag ngayon, ikaw po ang pumuno at ikaw po ang kumpleto. Maraming salamat o Diyos sa lahat ng ito at walang ibang maparangalan, Panginoon, kundi ikaw lamang. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.